we speak the name of Jesus. Amen. So let's hear the words of Jesus. In Matthew chapter 28, ito po very familiar sa atin. I just don't know kung nailagay ni natin pong multimedia, mapatid, yung version na akin pong nilagay doon, New Living Translation. I'm reading in the New Living Translation, Matthew 28, verse 19 to 20. Okay? Therefore, go and make disciples of all nations. King James nakalagay dyan, pero I'm reading in the New Living Translation. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Okay? 20. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this. Be sure of this. The Lord Jesus said, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Bigyan pansin dito, mapatid, yung word na make disciples and teach these disciples. Amen. Isa pang verse, mapatid, na atin mabasahin. Hebrews chapter 6, yan natin basahin ng verse 1 to 6, mapatid, yung verse 1 na lamang siguro. Babasahin ko naman sa Amplified Version. Therefore, let us get past the elementary stage in the teachings about Christ. The King James alagay principles. Elementary or principal stage of the teachings about Christ, advancing on to maturity. Binatin maturity and perfection and spiritual completeness. Maturity, perfection, spiritual completeness. Dapat meron tayo niyan. In doing this, without laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God, teaching about washings or ritual purifications, the laying on of hands and the resurrection of the dead, and eternal judgment. And this we will do, nakalagay dito, we will do this, that is, proceed to maturity. Sabi natin, proceed to maturity. This we will do this if God permits. And I know it is permitted by the Lord. Hallelujah. Mapatid, our main goal, supposed to be as a church, is not just to produce converts, but our main goal must be to produce disciples. Produce disciples. I've often, lagi ko na binabanggit sa inyo yung phrase na the greatest battlefield is in the mind. It's not in your problems. It's not in your situations. It's not in your sicknesses and diseases. It's not dahil wala kayong pera. It's not, mapatid, it's not because you are sick. It's not because pagod ka. It's not because of things na inakalan. No. The greatest battlefield is in our minds. Kasi kapag maayos ang isip mo, kahit wala kang pera, magpupuri ka sa Diyos. Kahit pagod ka, bibigay mo sa Panginoon ang the best. Kahit may karamdaman ka, pipilitin mo ang sarili mo kasi alam mo, yun ang tama. So ang pakipaglaban talaga, mapatid, ay sa isip. Kapag ang isip mo'y maayos, mapatid, amen, any situation that you are in, mapatid, wala pong magiging problema yan, you will do what is right. Gagawin mo pa rin kung ano ang tama. Kaya nga the Lord said, my people perish because of lack of knowledge. So you must have enough knowledge, amen, to fight these battles na atin pong kinasasadlakan ngayon. Ang daming digmaan natin pong pinaglalabanan ngayon, na hindi lamang po physical na digmaan, maging sa spiritual, lalo na digmaan ngayon, mapatid. Why? The enemy is doing everything that they want, they can. Amen. Para pigilin ang mga anak ng Diyos at para ikaw ay hindi makasama sa rapture. Payagan mo ba siya? Papayagan mo ba siya? Ginagawa ng demonyo ang lahat para hindi ka makasama sa rapture. Papayagan mo siya?
So kaya kailangan magkaroon tayo ng tamang isipan. The Lord said, mapatid, my people perish because of lack of knowledge. So let's fill our minds with knowledge simply because yung battlefield nga nasa isip. Amen. Hallelujah. We must have this goal. Everyone here must be a disciple. Sabi mo sa katabi mo, you must be a disciple. With that thought, mapatid, hallelujah. Let me preach on this subject natin, kung nakuha din sa atin pong konferensya, mapatid. Disciple shift. Disciple shift. This is a shift to focusing on discipleship. Lord Jesus, today speak to us. Openly and freely, Lord God, we pray. As we open, habang binubuksan namin aming puso at kaisipan, Panginoon, sa napakahalagang tupikong ito for maturity, Lord God, we pray, Lord God, speak to us plainly, Lord God, hallelujah, at Ikaw, Diyos, ang magpaliwanag, magpaunawa sa amin ng mga bagay na dapat po namin maunawaan, Panginoon, upang kami makarating, Panginoon, sa goal na ito, Diyos, at hindi ito para sa kung ano pa mang kadahilanan, Panginoon, kundi ito po, Diyos, ay para sa kapurihan ng iyong pangalan at para sa pagganap po namin, bilang iglesia at bilang individual ng iyong perpektong kalooban sa aming pong buhay, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, pagpalain pong bawat sa aming narito, even those, Panginoon, online, if kung meron pong nakikinig sa amin online, and even those that would be listening, Lord God, and watching, Lord God, this recorded video, we pray, Lord God, speak to them as well, Panginoon, at pagpalain mo po, O Diyos, maging ang kanilang mga kaluluwa, Panginoon. Thank you, Lord. Once again, we give you back the praise and the glory. Help your servant, Lord God. You know my limitations today, Panginoon. Halal my physical ailment, Panginoon. But Lord God, I pray, speak through me, Lord God, and bless these people today. In Jesus' name, everyone said amen. God bless you all, mapatid. Okay, that's good. Palakpakan natin ng Panginoon. Tuloy natin yung palakpak na yan. God bless you. You may be seated. As a research studying, mapatid, ay akin pong nabalikan, mapatid, yung isang istorya. Though this is, I could say na, I don't know kung ito'y totoo ba, mapatid, pero sabi po ng isang tao, amen, meron po siyang mule. Ano ba yung mule? Ano ba yung mule? Ha? Asno. Tama ba yun? Okay? Meron siyang mule, praise the Lord, na gustong ipabuhat o ipahila niya yung napakalaking bagay. Normal yung trabaho yun eh. Okay? Pero sabi niyo kanya kaibigan, kaya niya kaya yan? Kaya yan ng iyong asno? Tingnan mo. Ang pangalan nung mule niya, Buddy. Buddy. Sabi niya, okay, Peter, John, Bible names na gamitin ko. James, Sael, Sael tuloy. Michael, Buddy, hila. Hinila nung mule at kinaya niya. Sabi nung kaibigan, tika. Ba't ang dami mong pangalan tinawag? Isa lang yung mule. Si Buddy lang yun ah. Bakit 5 pangalan yung tinawag mo? Sabi niya, si Buddy kasi bulag. At kapag inisip niyang siya lang mag-isa yung maghihila, at nakita niyang siya lang mag-isa yung maghihila, hindi niya gagawin. Hindi niya gagawin. Kasi siya lang mag-isa eh. Kaya, sinabi ko yung maraming pangalan para isipin niya, marami silang naghihila. Kaya, nagawa yung trabaho. Praise the Lord. Now, doesn't that sounds like someone you know? May kilala ba kayong ganun? Na parang hirap magtrabaho kapag nalalamang siya lang mag-isa? Pag alam niyang siya lang ang gumagawa, parang napakahirap gumawa. Pero pag marami ng kasama, kala mo active na aktibo. Praise the Lord. No matter how hard we try, talagang yung mga excuses, hindi matapos-tapos.
May mga Kristiyano daw na ganyan. May mga taong ganyan na ang excuses hindi matapos-tapos, nakakamangha, kumbaga, kapatid, na parang they won't get involved unless they know that they are not alone. Hindi sila mag-aktibo hanggat malaman nilang hindi lang sila nag-iisa, marami silang gumagawa, marami silang magkakatulong. Pero pag mag-isa lang, hindi makakilos. Amen. Now, like the farmer, kinakailangan pang magmakaawa at lukohin, kumbaga, biruin, mapatid, yung mule para lang makakuha siya ng response na gusto niya. Amen. Amen. An unknown author said, people are like sticks of dynamite. The power is on the inside. Ang dinamita, yung kapangyarihan niya nandoon sa loob. But nothing will happen until the fuse gets lit. Walang mangyari hanggang yung fuse hindi po sinindihan man o kung baga anong kapamaraan para pakilusin yun, mapatid. Amen. Hindi sasabog yung kapangyarihan, hindi lalabas hanggat hindi ilawan o hindi ilalight yung natawag na mitya niya. Everybody said, praise the Lord. You are like that. Meron kang kapangyarihang nasa iyo. Meron kang may explosive dynamos. You have received power. Dynamos after that the Holy Ghost has come upon you. So meron kang kapangyarihan nasa iyo. It's just that parang you need to be lit first. Kinakailangan pang tinatawag na meron pong activity, meron pong gawain na kinakailangan maranasan mo upang ikaw ay ma-light. Yun pong iyong tinatawag na mitsa. Now, hallelujah. Iba't iba pong tao ang sa atin pong kapanahon ay maging mga Kristiyano. Okay? Maging mga believers, should I say. Kapatid, there are three kinds of people in this world. Yung ilan ay the few, yung kakaunti, who make things happen. The few who make things happen. Second kind, the many who watches things happen. And the vast majority who do not know what's happening. Ulitin ko. Tatlong uri daw ng mga tao sa mundo. Yung kakaunti na naging dahilan para may mangyari. Amen. And then yun pong tinatawag na marami na nakatingin lang sa nangyayari. At yung sobrang dami pa natitira na hindi ka alam kung ano nangyari. Tanong, saan kayo doon kabilang? Saan ka kabilang doon? 1, 2, or 3? Praise the Lord. This is discipleship. You must be matured enough to understand who you really are in the Lord. The Lord said, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify the Father which is in heaven. Everybody said, praise the Lord. Your light is not just your worship. That's good. But your light is not just your praise. It's not just that. Your light is your good works. Amen. Yung mabuting gawa mo, yun yung dapat mong pagliwanagin. Amen. Sa mundo, at kapag ito po nakita nila, at nakita nila yung worship mo, okay, magtatanong yan, Brad, saan ka pa nag-church? Pwede bang sumama dyan? Pwede bang maka-attend ako dyan? Pwede bang magpa-Bible study? Bakit? Nakikita nila yung mabubuting gawa mo at nakikita rin nila yung spiritual condition mo. Yung spiritual, praise the Lord, ito nangyayari sa buhay mo. Yung pagpupuri mo sa Diyos, pananambahan mo, panalangin mo sa Panginoon, they could see it. Amen. Why? They are beholding your good works. Praise the Lord. Now, what is discipleship? Ano po ba yan talaga? Sa definition, it is a process of intentional, continual, progressive following. Learning and surrendering your life and your lives to the Lord Jesus Christ. Ulitin ko, mapatid. It is a process. Pag sinabing process,
Hindi isang bagay, isang activity lang. Tuloy-tuloy. Amen. And intentional. Talagang ginugusto, hindi ka napilitan lang. Talagang, okay lang, okay, pipili natin mapatid. Pero it is an intentional and continual, nagpapatuloy, mapatid, na pagsunod. Of course, sa atin pong Panginoon, para natututo tayo at tayo po ay sumusuko. Isinusuko natin ang buhay sa atin. Alam natin yung sinasabi ng Romans 12, chapter 12, verse 1 and 2. Amen? Kabisado natin yan. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. That is surrender. That is surrender. Amen. Presenting your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. That is, kapatid, intentional. You must present. We would bring your body. Amen. Not just your mind. Not just your mind, but your body, bring it to the Lord and present it to the Lord. Here I am. Use me. Use me, Lord. Kung ano po nakikita mo sa akin, gamitin mo po. Tandaan po natin, we belong to the body of Christ. Amen. Sa inyong katawan, hindi kayo puro kamay. Walang katawan na puro paa. Simpleng may mukhang paa, pero it's just a joke. Alam naman natin, hindi tayo ng mga tao din, nagtsura ang tao dito. May mukhang pa. Hindi mukhang pa. Hindi puro pa ang tao. Iba-iba yung bahagi natin. Meron tayong ulo, meron tayong mata, meron tayong iba't ibang bahagi. Amen. Tayo po'y membro ng katawan ni Jesus Christ. Ano ka kaya? Amen. Kung ikaw ay kamay, sabi natin, yung 5 daliri mo na lang. Iba-iba yung function yan. Anong function ito? Hintatammark. Ay? No. Ito yung Turo. Ito yung pangatlo? Ano ba yun? Lalato? Tama ba yun? Ito dito, palasing, ito kaya nandito yung singsing. Sa mga may asawa, of course. Nandito sing-sing. Kasi ito yung yung dulo. Kukulangot. Liliit. Hindi kukulangot. I'm just joking. Alam niyo naman yan. So, daliri mo na nga lang, mapatid, iba-iba pang function eh. Amen? Tignan nyo, pag may naalbam, kinakasal, isusot yung sing-sing dito sa hinlalaki. May nakita kayo gano'n? Parang, ba't doon? Alam nyo, doon dapat sa palasingsingan. At kapag nagtuturo ka na yung gamit mo, yung hinlalato, parang negative. Huwag niyo subukan. Alam natin wala kayong pero kasi bakit iba-ibang gamit na daliri? Ganon din tayo. Amen. Iba-iba rin ang gamit natin sa gawain ng Panginoon. At dinesign ng Panginoon, amen, ang kanyang iglesia upang maunawaan nating lahat kung papaano niya tayo pwedeng magamit at gustong gamitin sa kanyang gawain. That's why, amen, sa church, meron po tayong mga classes upang maunawaan po natin, amen, unti-unti kung para saan ka, kung ano yung mga talentong binigay ng Panginoon sa atin. Like yung binabanggit sa inyo, yung talento mo marahil wala sa akin, yung talento ko marahil wala sa iyo, pero, amen, pare-pares lang tayo, mapatid. Lahat, dinisenyo yan ng Panginoon, amen, according as He thought, mapatid, it must be, amen, kasi bakit iyan ang nakita niyang bagay sa iyo at para sa iyo. Hindi tayo lahat dito singer. Merong gustong singer. Kahit yung kanta papuntang Baclaran, pero siya papuntang Cubao. May mga ganun eh. Amen? May nakita ko sa YouTube, sorry. Ang ganda nung contest yata yun. Ang ganda nung kumanta, yung unang-una. Biglang nung bumigay, nung pangal, biglang, grabe, layo ng... Ang layo ng andulo. Now, hindi natin pinagtatawanan. It's just that meron po tayong bahagi, iba't iba. Praise the Lord. Hindi yan maliliit na bagay. Pare-parehas lang yan sa harapan ng Panginoon. Siyang nagbigay niyan eh. Praise the Lord, everyone. Okay, mapatid. Now, the next point here, mapatid, is
Ano po ba yung disciple? We are talking about discipleship. A disciple of Christ is a learner. Ibig natin, learner. Natututo. An apprentice. Okay? An adherent. A follower. Obedient. Masunurin. Amen. A disciple is involved, loyal, disciplined, bears his cross. Amen. Mabigat man, he bears or she bears his cross or her cross. A disciple also is a fisher of men. Continuing in the Word of God, loves one another. Amen. At siya po, mapatid, ay talagang because of these functions na kanyang ginagawa, his name is clearly written in the book of life. Everybody said, praise the Lord. Now, ito yung tawag na sa atin ng Panginoon. The Lord told His disciples bago siya umakyat sa langit, go and make disciples of all nations. Hindi niya lang sinabi, go and make converts. Hindi niya sinabing, go and save. But go and make disciples of all nations. So, we are not just called to be members. We are called to be disciples. Kaya sabi ko, sa this mapatid, parang gusto kong magkaroon ng shift. Kahit pagpabagong ay niyo, kumbaga kung ano yung marapat, dapat natin gawin dito sa church. Why? A member naman may or may not be involved. Pwedeng involved siya, pwede rin hindi. Pero membro siya. His or her name may be written in the church roll sa listahan ng mga ng membership. Ayon sa atin pong nasa more or less, ilan lang na atin pong membership mapatid. Pero nasa church roll yung kanyang pangalan. Amen. Member ng church, pero hindi siya kumikilo sa katawan ng Panginoon. Para siyang, alam niyo mapatid, itong kuko nyo, yung kuko, sa ayaw at sa gusto mo, hahaba yan. Nakadikit pa rin sa katawan eh. Pero ano function ba niyan? May function yan. Praise the Lord. Pero may point mapatid na pag sobrang haba na at hindi na wala na sa ayos, ginugupit mo na yan. Praise the Lord. Okay. Hallelujah. The point, mapatid, is every part of the body of Christ has, amen, functions. Has its own purposes. Kaya, amen, ang membro lamang, mapatid, at posibleng membro siya ng church, pero kumusta? Nakikita ba yung kanyang tinatawag na ebidensya na siya yung membro ng church? And when she or he signed up for membership and when we interviewed that person, kasi meron po tayo interview dito. Ngayon, nag-apply na membership, isa lang hindi natin na-interview, sa Risa na lang. Napunta na mapati. Hindi natin yung sinadya. It's just that nag-link, nagsabay-sabay. At siya na lang yung naiwan. Amen. Sa mga nagpasa ng membership application. Pero lahat, mapatid, approve. Everybody say, praise the Lord. Okay, now, mapatid, darating yung interview niya. Now, mapatid, a member is indifferent and at times uncooperative. Yes, member siya, pero it seems like parang hindi siya nagko-cooperate. At hindi siya bahagi. Kasi yung pinilapan niya, yes, I will do this, yes, I will do this, yes, I will do this. Pero iba yung nakikita sa kanya. Amen. Kaya kinakailangan natin talaga mapatid na magkaroon ng, kaya nga, I just felt mapatid like, yung kasi membership natin dito, mapatid, we have approved it, mapatid ng ministers, amen, na ito po'y gawin ng 3 years. Okay? 3 years na, kasi before, may renewal yan every year. Pero ngayon, 3 years na, upon renewal, kaya sabi ko sa mga members na mapatid, magpapasa rin po kami ng tinatawag na application. Pwedeng gawin namin yung online, Brother Romel, mapatid, online application, mapatid, re-application na membership, meron na lang idadagdag akong question doon, mapatid, para yung tinatawag na members na,
mapatid, ay parang mag-reapply ulit at para pag yung sabay ng mga bagong approve, sabay-sabay po din sila mapatid for 3 years na mag-apply ulit ng panibago. Everybody said, praise the Lord. Okay, gagawin po natin yan, mapatid. Again, we emphasize on this, mapatid, kasi nga mapatid, gusto natin magkaroon ng kaayusan. Amen. Kasi binabanggit ko sa inyo before, personally, how could I pastor you if you would not let me? Hindi ka naman, mapatid, na wala ka namang obligasyong binigay, wala ka namang tinatawag na commitment na binigay sa church. So you do not really consider yourself as a member of this church, mapatid. Anong commitment ang pwede nating makita sa inyo at gusto i-demand sa atin? Praise the Lord. I'm talking about discipleship. I'm talking about maturity here. Praise the Lord. Hindi lamang po yung atin pong pagiging Kristiyano. Yes, ang unang-una sa lahat, tayo po ay mga makasalanan. Amen. You are a sinner saved by the grace of God. Wag mong tanggalin sa isip mo yan. Ikaw ay makasalanang niligtas ng Panginoon. Amen. Wala tayong dapat ipagmalaki. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 2, mapatid, for by grace, 8, are you saved through faith, not of yourselves. It is the gift of God, not of your works, lest any man should boast. Baka kasi magmayabang ka, na kaya ako nakarating sa langit kasi mabait ako. No, hindi ka pwedeng magmayabang doon sa atin pong Panginoon. Amen. So tayo po'y makasalanan, niligtas ng Panginoon, and then, syempre baby, kaya nga born again ang ginamit ng Panginoon eh. Diba yung first stage? Amen. You must be born again. Marvel not, Jesus said, you must be born again. Tayo po ay na-born again lahat. Amen. Pinanganak sa tubig at sa Espiritu. Amen. At lahat ng pinapanganak, siyempre, baby pa lang. Amen. Meron pa pinanganak na may mahaba na yung buhok at meron ng ngipin? May mga ganon. Ay, yung panganay ko, pinanganak yan, may ngipin eh. Si Michelle, ang pinanganak yan, may ngipin. Isa lang. Pero, hindi nagtagal yun. Totoo yun. Praise the Lord. Pero, yung ibig sabihin yung kumpleto na agad. yung parang ano na talaga, nagsasalita na. Buti na lang, lumabas na akong init. Walang ganun. Baby nga eh. So, unti-unti. Sabi natin, unti-unti. You're talking about process. Unti-unti. So dahil baby pa, marami pang mga bagay na hindi alam gawin na tinuturuan ng magulang na gawin. Inaalalayan ng magulang na gawin, right? Tinuturuan kumain, hindi pa kayo pwedeng kumain ng bulalo. Baby pa eh. Hindi pa pwedeng kumain ng, ano yun? Hindi pa pwedeng mag-unli rice. Baby pa yun eh. Hindi pa pwedeng, ano nga yun? Mag-buffet. Baby pa eh, unti-unti. Hindi pwedeng lugaw pa nga lang eh. Unang-una, Cerelac, di ba? Unti-unti yung pagkain hanggang pag lumaki na ng lumaki. Amen. Praise the Lord, mahilig na sa chocolate. Yun, sirang ngipin. Kaya tinuturuan mag-toothbrush kasi bata. Kasi bakit para hindi masirang ngipin? Amen, huwag niyo akong gayahin. Praise the Lord. Bata pa lang, may pustiso na. Kasi mapatid, kinakailangan natin yan. Inuunti-unti. Now, I'm talking about physical stages. Tinatawag na child, and then mapatid, adulthood. And then ano pa susunod, mapatid? Yung tinatawag na matured na siya, hanggang sa siya na po yung magiging magulang na rin. Unti-unti ang lahat. Sabihin natin, praise the Lord. Sa spiritual aspect, ganyan din. Unti-unti ang atin pong pagiging Kristiyano. Proseso. Marami dito, amen, na nag-matured na po tayo agad. Praise the Lord. Amen. Salamat din lang tayo ng Panginoon at unti-unti tayong lumago. Pero meron pong mga kapatid na matagal nang baptize pero parang baby pa rin hanggang ngayon. Kailangan mo pang subuan. Kailangan ng pagkain. Kailangan pang turuan ng ganito. Wala ka pang makitang commitment sa kanya. Wala ka pang makitang sana talagang aging o growth sa kanya. Although nag-age na siya. Ang tagal niya na nabaptize pero hanggang ngayon, wala pa rin gaano kapisado sa Bible. Hindi pa rin marunong mag-pray. Hindi pa rin marunong magbigay, kino-question pa rin ang giving. Praise the Lord. Dami naman pagbibigay. Hindi nyo lang pagmasdan natin yung pong mga kapatid na nagsusupport faithfully
lalo na sa ating pagbibigay, mapagkita nyo, nagsisisi ba sila? Hindi. Kasi bakit? Pinagpapala sila ng hubos natin pong Panginoon. Shall we say praise the Lord? Kasi bakit? That is the key. That is the key. Okay. Now, ulitin ko, we are not just called to be members. It's good that you are now, but you are not just called to be a member, but you are called to be a disciple. You are called to be a disciple. And a New Living Translation version ng Matthew 28, binasa natin kanina, therefore go and make disciples. Not just converts, not just believers, no, but make disciples of all nations. Baptizing them, of course, and then teaching them, teach these new disciples, sabi ng verse 20, teach these new disciples to obey all the commands that I have given you. Sumunod sa lahat ng utos na akin ibinigay sa inyo. And be sure of this, a disciple is sure of this. Hindi siya iiwan ng Panginoon. The Lord Jesus said, be sure of this, I am with you always. Hindi ko kayo iiwan at pababayaan hanggang sa dulo ng sanglibutan. Amen. Ang tunay na alagad ng Panginoon, ang tunay na disipulo ng Panginoon, assured siya, sigurado siya na kahit kailan, hindi siya iiwan ng Panginoon. Pangako ng Panginoon yan eh. Marami pong pangako ang Panginoon na dapat po natin, amen, na praise the Lord, dapat po natin pagpasalamat sa Kanya, dapat po natin ding gawin. Dapat po natin pong i-experience, mapatid. Why? The Lord promised it, and what He promised, He is also able to perform. Lahat ng pangako ng gagawin niya. Nagako siya kay Abraham ng anak, matanda na si Abraham, pero nagkaroon ba si Abraham ng anak? Nagkaroon ng anak pa rin si Abraham as the sons of the seashore. Everybody said, praise the Lord. Si bakit? Abraham was convinced, amen, that what he promised, he is also able to perform. Amen. A disciples know it. Alam ng disipulo ang katotohanan niya, ang pangako ng Diyos ay gagawin niya, tutuparin niya ang kanyang pangako. Let me tell you this, we are children of God. Do you know that, mapatid? Sinabi nga sa Bible, mapatid, sa John chapter 1, amen, yun lamang pong believe has been given the chance, mapatid, to be called the sons of God, even to them that believe on His name. Amen. Naniwala pa lang yun. Ikaw pa, baptize ka na in Jesus' name. Lalo pa, tumanggap ka ng Holy Ghost. Siguradong anak ka ng Diyos. Amen. Anak ka ng, sabi mo, I am a child of God. Do you really believe that? The Bible tells us, the earth is the Lord's, and all the fullness thereof. Ang buong mundo'y sa Panginoon at lahat ng kapuspusan ng sanglibutan sa Panginoon. Mayaman yung tatay mo. Anak ka ng Diyos, mayaman yung tatay mo. Natin pala. Amen. Praise the Lord. And He said, ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and what? Follow me. The door will be opened to you. Jesus said, for everyone that asketh receiveth, and to him that seeketh findeth, and to them that knocks, the door is being opened. Or shall be opened. All you have to do is ask. The Lord Jesus said, you have not because you ask not. Ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and the door will be opened unto you. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, everyone. You have not because you ask not. And when you ask amiss, that you may consume it upon your lusts. Yun ang sabi ng Panginoon. You have not, wala ka kasi hindi ka nanghingi. Pero pag minsan nanghingi ka naman, mali yung hingi mo. Kasi bakit? Pansarili lamang ang purpose mo. Praise the Lord. Pansarili lamang ang purpose mo. You ask amiss. Ang sabi ni Jesus, that you may consume it upon your lusts. Yung pita mo lamang ang dahilan, kaya mo hinihingi yung bagay na yun.
At minsan lulusot pa para sa iyo, Panginoon. Lord, bigay mo sa akin tong trabahong ito. Lord, unang sweldo ko, bibigay ko sa iyo. Dumating yung araw ng sweldo. Ang dami ko kasi ganito, may mga inutang. Oh, pangako mo sa Diyos yun ah. Alam niyo ba, may mga kapatid na ganyan, mapatid, every first week, or every first month, mapatid, of the year, talagang yung kanilang binibigay yan sa Panginoon. First, na income nila, binibigay nila solely sa Panginoon. Trusting in the Lord that He will supply their needs throughout the whole year. May mga kapatid na ganyan ginagawa. Hindi sila nagsisisi kasi bakit? Binabalik ng lubos-lubos ng sobra-sobra ng Panginoon sa kanila. Amen. I have been at fault here, o meron ako mga pagkukulang sa inyo. Hindi ko yan ginawa eh. Hindi ko yan sinasadya, mapatid, na ituro sa ating lahat. Kasi nga, bakit? Mapatid, ayun, mapatid, no? Okay, I would admit myself, mapatid, na aminin ko na ako po ay nagkukulang sa ganyang mga bagay. Kasi mapatid, hindi ko naging ugali kasi yung ganyan eh. Yung bang, parang, kasi ano naman yan eh, may personal agenda eh. Kaya nagtuturo ng ganyan kasi sa kanya mapupunta yan eh. Kaya hanggat maaari, pagdating sa givings, tithings, mapatid, bihirang-bihira ako magturo ng ganyan sa inyo. Pero sabi ko, mapatid, parang nakikita ko na, parang mali yata ako. Kasi bakit? Hinahadlangan ko blessing sa inyo. Praise the Lord. Hinahadlangan ko yung blessing sa inyo. Amen. Kasi bakit? Hindi ko tinuturo. Bilang pastor, bilang lingkod ng Panginoon na dinalaga sa inyo, I supposed to teach it. I supposed to na-instruct you, mapatid, na ganito ang gawin. Kasi bakit? It is written in the Word of God. It is the Word of God for you. And it is God's way to bless you. Na hindi lamang po sa financial na mga bagay, mapatid, pero marami pa. Marami pang mga bagay. Everybody said, praise the Lord. So kaya we need a shifting of our minds. In everything, there is a season and a time to every purpose. The Lord said, teach these new disciples. Though some of you are na, but teach these new disciples all the commands I have given you. All of it. Anong isa sa utos ng Panginoon? But seek ye first. What? The kingdom of God and His righteousness. And all these things will be added unto you. Sa lahat ng bagay, unahin natin ang Panginoon. Ginagawa ba natin yan, mapatid? Ha? Ginagawa ba natin ang Panginoon? Pinipili ba natin unahin siya sa lahat ng bagay? Praise the Lord. Pero mapatid, bakit? Hindi natin nagagawa. Pero sinasabi ng Panginoon dito, teach this, all these things. In everything, give thanks. Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. So, ayan, madalas natin pinag-uusapan yan, mapatid. Pero ang dami pa mga bagay-bagay na dapat pong ituro o tinuro na ng Panginoon sa atin lahat. Literally written in the Word of God. Amen, that we should give emphasis on at these times. Kaya isa sa mga counsel sa amin, mapatid, ng eldership, go back to the Bible. I thank God. Nagsimula po tayo. Alam ko yung mga member ng GC natin dito, ng GIFT GC, bagamat, mapatid, meron tayong pinasimulan doon, mapatid, parang enhanced, siya yung word, mapatid, but the enhanced Bible reading. At tayo po, mapatid, ay in-exhort o in-encourage na magbasa ng Bible every day. Amen? Okay, para bilang pagpapasimula sa Book of Proverbs. Merong 31 chapters, so merong 31 days every month, mapatid. So every day isang chapter ng Proverbs. Ang daming wisdom. Ang daming wisdom na nandoon. Kasi bakit? Those are words written by the wisest man, amen, named Solomon. Amen. Amen. Ngayon ay November 12. So, sino na pagbasa ng Proverbs chapter 12? Okay. Hindi kinahiya yan. Sino nagbasa ng Proverbs chapter 12? Buong chapter. Ginagawa natin yan kasi ang nakalagay doon sa encouragement natin para makita na basa ano yung verse na nag-ring out sa kanya. Ano yung verse na magandang nakita mo dyan? Amen? Explain mo ng konti. Sa GC natin nakalagay doon pero walang sumasagot. Ang conclusion ko doon, walang nagbasa.
Meron ba at ilan? O kaya nilalove lang. Nilalike lang yung post ko. Ano ibig sabihin nun? I like it, Pastor. Pero meron pang ibang ginagawa. Amen. How could we grow? How could we expect, o how can I expect, kapatid, na lalago ang atin pong mga kaisipan kung yung simple instruction lang na gano'n, kapatid, hindi natin nagagawa. Yung mga elders natin dito, mga nanay natin, mga tatay natin na medyo, at sa daming trabaho kong ginagawa, understood. Yun sila, kapatid. But they are also encouraged, kapatid, to do it. At meron namang po sumusunod na rin. Hindi ko papanggitin ang pangalan sa inyo. Hindi lalagpas yan, kapatid, sa isang daliri, sa isang kamay. Sa mga daliri na kamay. Yung wala 5. Sa dami natin dito, kapatid, walang 5 yung sumusunod. Okay? So, I'm expecting lalo na yung mga legitimate members yung sumunod. Amen. Ano sa kapatid mo? Kung legitimate member ka na, ba't hindi ka nasunod? Ang ako din, hindi pa na yung membership hindi pa na-legitimize. Dapat tayong commitment sa kanya. But still, I'm encouraging you to do that. Simple lang naman yun eh. Para lang makita na nagbasa ka talaga ng isang chapter lang ha. Dapat nga, marami pa yan eh. Pero para lang masunod natin itong simple instruction nito for us to grow to Lukas 13. Basta paano yan? Mapupuno yung GC natin pag maraming sagot. Hello. Praise the Lord. Pwede naman kumuha ng bago eh. Hindi, mapatid, pero at least mabasa po natin ng maayos. Amen. Amen. Okay. Subukan kong gawin din natin yung ginagawa natin before sa section 5. Meron kami sariling, meron kami official GC, pero meron kami open GC. Yung open, kahit ano yung post doon. Doon yung tambak-tambak na. Pero doon sa official, nandun lahat ng announcements. Kasi baka matakpan lahat ng announcements kapag ang daming sunod-sunod na post doon, kung walang kwenta, pinapost pa rin doon sa GC. So, mas magandang meron ibang GC na yun ang purpose na. Everybody said, praise the Lord. Now, we are not called just to be a member, but to be Christ's disciples. Now, how can discipleship help us, this church? How can this help us? Sabi po ni Webster, ang disciple is one who accepts and assists in spreading the doctrines of another. Kasi pwedeng hindi lang Christian yan. Hindi lang naman Kristiyano may doktrina. Even Muslims and iba pong mga Shintoism sa Japan. Okay, so iba-ibang doktrina ng kapatid. So, but a disciple is one who accepts and assists in spreading the doctrines. Tumatanggap at tumutulong upang ipakalat ang kanilang aral. Okay? Discipleship thus means the art of learning. Kasi how can you spread it if you do not learn, if you have not understood it yet? At first, hindi mo pa naiintindihan yun, paano mo ipapakalat? Praise the Lord. So you must first learn for you to be able to teach it. And there are ways, kapatid, na para natin magtulong yan. And this is calling for mentoring. Okay? Now, how can this help us? Number 1, kapatid, we can grow at the same time. Sabay-sabay po tayong lalago. Ganda yun. Kasi bakit? Hindi lang isa-isa. Lahat po tayo sabay-sabay lalago. Kaya nga, yung post na yun, tinan nyo kapatid, babasahin na lahat po tayo doon eh. Encourage tayo lahat. Sumunod tayo doon sa tawag na pagbabasa ng Bible. And ano yung verse na napili mo doon? Pwede mo explain ng konti. May magumagawa na ng kapatid, pero hindi mo, sobrang liit. Sobrang konti lang. So, kailangan natin kung, that is a process na para lahat po tayo. Kasi pwedeng iba yung verse sa'yo, bakit maging importante sa'yo. Tapos pag nabasa ng iba na, kung ano, ligyan yan pang verse dyan. Hindi nabasa agad yan. Amen. So, lahat po tayo, sabay-sabay po tayo na nasa GC lalago. Praise the Lord, everyone. Lagay ko, bukas marami na ako mabasa.
Okay, tuloy-tuloy ko naman po ito. Number 2, it is also an effective way to train leaders and ministers. Discipleship. Okay? Para magturo, mag-train sa ating pong mga leaders, which is also our ministers. It is discipleship in an effective way. It's an effective way towards that end. Number 3, it alleviates a burden. Ano ibig sabihin ng kapatid? Para yung burden ay mapagaan. Kasi ang bigat ng burden natin. The whole world. Hindi na the whole world. It's the whole city. Okay, sabihin natin, para pagangin pa natin, half of Pasay City, burden natin. Okay, 100 barangays in Pasay, nakapatong dapat sa atin, o nakapatong sa atin. Kasi bakit? Dalawa lang kayo sa Pasay, kay Pastor Jerm, tsaka din sa atin. Amen. So, sabi ko kay Pastor Jerm, hati tayo. 200 barangays ng Pasay, tag 100 tayo. Praise the Lord. So, kalahati ng Pasay, burden natin. So, para mapagaan ang ating kung burden, amen, discipleship is a must for us. Kasi bakit? Hindi lang isa ang magtatrabaho, hindi lang ilan, kundi lahat po tayo magtatrabaho upang ma-reach ang buong Pasay. Amen. Now, yes, that is another, na ito po isang katotohanan na hindi lahat maaabot. Hindi lahat maliligtas. Hindi lahat. But, it's napagandang bagay na tayo po'y ginagawa upang iligtas yung mga dapat maligtas. Hindi lahat ng tagapasa ay maliligtas. That is our desire. I know it is the Lord's desire as well. That is our prayer to the Lord. But it is a fact na hindi mangyayari yun. Kasi bakit, kapatid? The devil is working, kapatid. 25 hours a day, lagi siya sabi. So 24 lang, Pastor. Hindi, ibig sabihin, nag-overtime siya. Para hindi mangyari yan. Kaya nga, ang the best thing, mapatid, for us to do is do it, o gawin natin kung ano yung magagawa po natin. Amen. At anong pangako ng Panginoon? I will be with you. I will never leave you, nor forsake you. But I will be with you even until the end of the world. Pangako ng Panginoon, just do it. I will never leave you. Kasama natin ang Panginoon. To alleviate our burdens, kapatid, discipleship is a must. Next, everybody is involved. So, hindi lamang yung mga ministers ang involved, hindi lamang si pastor at si pastor ang involved, lahat po tayo ay involved, kahit bata. Paano ma-involve ang bata? Magsimula tayo ng child evangelism. Sama natin mga bata. May mga kaibigan sa barkada, magyaya ng mga bata. So, pati siya. Unti-unti yan. Unti-unti yan. Ginawa na ng marami yan. Ginawa na rin natin before, mapatid. Amen. Amen. Kasi bakit? Siyempre, ang bata, susunod sa bata. Pare-parehas lang yan. Birds of the same feather flocks together. So, dahil gusto natin silang ma-reach, kasi it's open now. Pwede na ulit tayong gumawa ng ganyan. Before, ginagawa natin yan, iba't ibang barangay dito, iba't ibang lugar dito, meron kayong child evangelism. Amen. Amen. Kung saan tayo nakarating, di ba yung mga magulang no, nanonood, at maya-maya may mga nagtatanong na rin, at may mga nakatingin na rin, mapatid, at minsan may nagbibigay pa ng merienda. Si bakit kasama yung anak nilang tinuturuan eh. So, hindi lang yung bata ang abutin natin doon, mapatid, kundi maging ang mga magulang, maging yung mga elders na nakakita doon. Amen. It's one way of evangelism and discipleship. Shall we say, praise the Lord? Let's try to do it. Amen. Amen. Sabi natin, let's now do it. So, bakit? Dati ginagawa natin yan. Natigil lang gawa ng pandemic. So, kahit nga nung nagsisimula yung pandemic, nagtatrabaho pa rin tayo dati, di ba? Walang simula yung pandemic nga, nagpupunta pa rin tayo doon sa ilang lugar, sa lugar yun. Dito sa may nakalimutan ko na rin yung lugar. Kapatid, pero nagginagawa pa rin natin yun before at may mga nakikilala tayo. May, yung tinatawag na contacts natin marami, dumadami. Praise the Lord. Siyempre, ang bata, i-guide ng matanda. Yan, mapatid. Kaya yung bata ay kinakailangan po natin, mapatid. Everybody said, praise the Lord. So everybody in discipleship can be involved, even the children. Okay? It's also, mapatid, will help us
by way of parang closing the back door. So, sa atin, bukas lagi pintuan natin sa likod. Mapatid pa. Kasi hindi, ang ibig sabihin nito, mapatid, para walang tumalikod, walang lumabas ng church. Parang nakasarado yung pintuan sa likod. Amen. Walang mag-backslide. Sabi natin, walang mag-backslide. So sa discipleship, it's somehow, mapatid, a means to close the back door. So bakit? Pag na-disciple na yung tao, naaralan na siya. And it also avoids a one-man leader. Kaya hindi lamang po isa. Now, to shift, nagbilsa ko na, is, kasi disciple, at nilagyan natin shift. Parang hindi natin spelling na yan. Pero iba yung meaning, mapatid. To shift is to exchange for or replace by another. May sistema na tayong ginagawa before. Ano yung dapat palitan? Ano yung dapat tinatawag na baguhin? Okay? Next, to change the place, the position, or the direction. That is to move. Okay? Baguhin yung tinatawag na lugar, ng pagkilos, mapatid, and everything. Baguhin, mapatid, yung tinatawag na posisyon. Baguhin yung tinatawag na direksyon. That is to shift. Mag-change. Praise the Lord. And to make a change in place. I'm kinuha itong meaning sa dictionaries, mapatid. So, to make a change in place. So, simple lang, ibig sabihin ng shift is to change. Magbago. Well, meron tayong ways of discipleship before, or discipleship before. Let's change things. Let's change some things sa bagay po ito. As it is defined here, discipleship is a process of intentional, continual, progressive following. It is a process. Amen. Intentional, continual, progressive following, learning and surrendering of lives to the Lordship of Jesus Christ. That Jesus is the only Lord and you are bound to Him at you are surrendering yourself to His Lordship. Everybody said, praise the Lord. Siya lang ang Panginoon dito. It is a process. It is a series of actions. Hindi po nagtatapos agad. A series of actions or steps are taken in order to achieve a particular end. Ano yung end? Yung ang pagiging faithful at pagiging matibay ng mga kapatiran. Amen. Hindi ko mapatid. Marami na po tayong nabaptize dito sa church. Marami, baptize pala natin yun. Baptize pala natin. Nagugulat ako nakita ang record. Pero wala dito sa church. Okay lang kung sa ibang church nagsimba o nasa ibang church sa probinsya marahil, pero yung iba, nakita natin, wala eh. Talagang wala sa Panginoon. So, it calls for this process. A process is a series of various operations on something in order again to change or preserve it. Baguhin or ipapanatili ang isang bagay. Proseso. A discipleship process. A systematic series of actions directed to some end. Yun na nga, yung dulo noon ay pagiging tapat ng mga kapatiran and a continuous action, operation, or series of changes taking place in a definite manner. Kaya unti-unti eh. Hindi po siya hindi lang siya isang kapamaraanan. Iba't ibang kapamaraanan. Iba't ibang sistema. Everybody said, praise the Lord. Hindi nagtatapos agad-agad. Kasi bakit? Hanggat hindi nararating yung tinatawag na goal, tuloy-tuloy pa rin. We must. It is continual. Ay sa definition, continual. It's recurring regularly. Paulit-ulit nangyayari mapatid frequently or a continual improvement in technology. Perhaps mapatid, ayun sa definition. Nag-improve. No not interrupted. Steady, a process that requires continual monitoring. So, discipleship, mapatid, needs continuity. Pagpapatuloy dito. And last, it is again progressive. Moving forward. Advancing. Proceeding in steps, continuing steadily by increments and progressive change. So, kung papansin natin, it simply is telling us change is a must. Amen. Increasing in rate,
as in a compound interest, as in a compound interest increases or exponential growth. Praise the Lord. And the question here today is, are you a member or a disciple? Sino-sino ba dito sa atin ang membro lang? At yung iba hindi pa. Pero, sino-sino naman yung disipulo natin pong Panginoon? So you know your condition in the Lord. Hallelujah. Again, meron po tayong pagpapasimula. Okay, we could relate or we could see, kapatid, is, o lahat muna sa ngayon, mapatid, as para ma-infant, mga baby. Amen. Sa isang baby, tinuturuan mo yan mag-pray. Hindi na yung physical baby, mapatid, kundi spiritual baby. Tinutulungan mo yan mag-pray, tinuturuan mo yan kung paano. Kasi bakit? Ang bagong convert, hindi pa niya alam mag-pray. Ang alam niya na prayer, yung gaganon muna. Di ba? Tama? Yun ang alam niya, prayer niya. Tapos pagtaas ng prayer, gaganon din. Yun ang alam niya, yun ang tradisyon na nasa isip niya, mapatid. Kasi baby sa Panginoon. Tulungan mo yan mag-pray. Bakit ba magpe-pray dapat? Ano bang dahilan? At paano mag-pray? Tuturuan magkaroon ng personal devotion and personal prayer. Turuan mo yang magbasa ng Bible. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Magbasa ng Bible at magkaroon ng Bible. Siyempre, paano babasahin niya? Kaya mas maganda rin. Yes, may cellphone siya, pero mas maganda meron siyang Bible na ganito. Amen. Salamat nga kay Pastor Jay, mapatid, nagbebenta ng magandang Bible, kaganda. Wow. At ano pa siya? Tag dito, giant letters. Okay, para sa mga malabong mata. Meron pang maliit dito. Kaya bumili po ako. Kasi bakit? Gusto ko magkaroon ng Bible muli. Amen. Lagyan niyo na ulit. Palakpakan muna natin ang Panginoon. This is Bible reading and worship service. Tinuturuan natin silang umattend lagi ng pananambahan. Next is childhood, bata. Mula sa pagiging baby, naging bata. So yung prayer devotion, okay na sa kanya, marunong naturuan na siya. Personal prayer, Bible reading, worship services, church attendance, and then tinuturuan na siyang magbigay. Giving, and unti-unti na rin siyang tinuturuan mag-tithes kapag meron siyang income. Praise the Lord. And then mag-offerings, mag-pledges, mapatid, and then mag-soul winning. Unti-unti. Again, process ito. At siyempre, yung bata, kahit anong gawin mo, kahit anong pigil mo yan, lalaki yan. Kasi bakit? Buhay eh. Amen? Yes, nagkakasakit paminsan-minsan. Pero lalaki yan, gagaling pa rin kasi bakit? Buhay yan eh. And then, naabot siya sa adolescence. Binatilyo o dalagita. O dalaga. Hanggang ganun. Binata. Again, yung prayer and devotion sa kanya, normal na lang. Amen? We're talking about discipleship here. Sa mga dalaga na, mapatid, spiritually ha, hindi lang sa edad. Dalaga, spiritual, physical, mapatid. Amen, siya po ay prayer devotion niya, okay na. Yung Bible reading niya, normal na. Amen, nagbabasa na siya araw-araw ng Bible. Amen, yung worship sa kanya, mapatid, talagang mahalaga na. Yung kanyang church attendance ay talagang hindi mo yan. Lahat ng nasa church yan. Amen. Kahit Pasko, kahit kung anumang celebration, nasa simbahan niya kasi bakit inuuna niya ang Panginoon sa lahat ng bagay. Amen. Yung kanyang giving ay normal na, marunong siya magbigay ng tithes niya, marunong siya magbigay ng offerings niya. Praise the Lord. Amen. So kaya nga tayo may recordings mapatid kasi para malaman natin kung yung mga kapatiran, hindi para bantayan siya, kundi para makita siya kung lumalago na ba siya sa ganyang mga bagay. Amen. Kaya sa mga members, mapatid, na magkaroon tayo ng tinatawag na re-application of membership, pwede nating banggitin yan. Pwede nating tanungin yan, mapatid, dahil may record tayo. Amen. Kasi bakit?
hindi kami ang kinukuhanan nyo. Alam natin yan. Okay, hindi ko na-expound yan, kapatid. Okay, now, soul winning. Natututo na rin siya mag-akay ng bisita. Amen. Amen. Kahit masigip sa church, nag-aakay pa rin niya ng bisita. Nagdadala pa rin niya ng bisita sa iglesia. Baka makonvert yun, para yun ay makonvert. Praise the Lord. Praise the Lord. Yun yung mga adolescent na. Malalago na sa gawain ng Panginoon. Yung involvement niya sa gawain na talagang hindi na po ma-question yan, unquestionable na. At marunong na rin siyang mag-prayer and fasting. Siyempre sa bata pa tinuturo natin, pero mahirap mag-fasting ang bata. Amen? Siyempre yung baby, mahirap mag-fasting pa yun, baby pa eh. Amen? Pero yung mga bata, minsan may nagkakaroon na rin ganyan, pero mahirap pa rin. Pero pag medyo adolescent na, kakayanin na niya mag-fasting. At mag-pray. Amen. Sinong nakapag-fasting na? Marunong na ba kayo mag-fasting? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo nung kabataan ko, mapatid, as I was listening, mapatid, to evangelists and to preachers, mapatid, na talagang yan ang kanilang buhay, sabi ko, naging pangarap ko din makapagmagawa ko rin yan isang araw. Meron akong kilala, mapatid, na kilala nyo rin siya, hindi ko nabanggit yung pangalan, mapatid, nakailang 40 days fasting na yun. Yung kung ginagawa ni Moses, mga tao sa Bible before, mapatid, 40 days, though hindi man tatawag na absolute, kasi yung sila Moses, mapatid, si Jesus kasi absolute. Ibig sabihin, walang kain, walang inom ng tubig. Absolute fasting. Mapatid, hindi man tong taong ito ay ganon, pero sa simula, first 3 to 5 to 7 days, absolute yun. First 3 days pala, absolute. And then, pag tagal-tagal, mapatid, aba na rin, no? So, unti-unti. Pero sabi ko, gusto kong gawin din yun. Nagkakaroon din ako ng pagnanasang magawa. Kasi bakit nakikita ko yung ebidensya, yung patunay ng Panginoon. Praise the Lord. Amen. I have gone, mapatid, with that person, mapatid, nakitang talagang meron pong pinagaling ang Panginoon sa karamdaman because of simple prayer. Yung talaga hindi mo na makalakad, mapatid. Amen. Pinag-pray, nag-assist tayo, mapatid. Lakad. Sa biyaya ng Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Problema, mapatid, yung mag-anak, binalik yung saklay. Parang ayaw na paglakarin. But obviously nakita po natin nangyari. Ang daming milagrong nangyayari, mapatid, because of, amen, the power of prayer and fasting. So I decided it. So kaya lang, mapatid, hindi ko pa rin narating. Amen. Hindi ko pa rin narating yung ganong days ng prayer and fasting. But meron po tayong pagnanasang ganon. Amen. Okay. Kayo, gaano nakatagal ang atin pong na-reach sa prayer and fasting? Ilang araw na kayo nakapag-pray and fasting? Nakalagpas na ba kayo ng 3,000? Ay, 3,000. O, 3,000, isang araw yun. Praise the Lord. Let's desire it. Amen. At an adolescent Christian, mapatid, believer, does it, prayer and fasting and disciple making. Tatapos na tayo. And teaching. Last, parenthood. Yung magiging magulang anak. Of course, yung prayer devotional, fasting, normal na yan. Bible reading, worship, attendance giving, normal na yan sa atin, soul winning, involvement, prayer and fasting, disciple making, teaching, leadership, mentoring, amen, and ministerial responsibility na. Yung kanyang ginagampanan. Kasi bakit? He is now an adult in the Lord. Praise the Lord. Again, it is a process. A disciple is a learner and, amen, of a follower of another person. Now, in conclusion, look at this. Jesus said, pakibukas ngayon, John chapter 15, verse 16. Although I will be reading in the Amplified Version, mapatid, but at least makita natin yan. John 15:16, Jesus said, "You have not chosen me, but I have chosen you." Hindi kayong pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo.
Wow. Woo. That simple fact, that simple statement, Panginoon ang pumili sa iyo. Wala bang dating yun? Wala bang dating sa atin yan, mapatid? Hindi ikaw ang pumili sa Kanya. Patanggi-tanggi ka pa, dahil pang katuwiran eh. Pero pinili ka pa rin ng Panginoon. Unti-unti, nagtrabaho siya para mahuli ka. Ganun ang ginawa ng Panginoon sa atin. Unti-unti niya tayong hinuli. Kahit ayaw natin nung una. Praise the Lord. Okay. I have chosen you and I have appointed you. Ordained you, nakalagay dyan. Sa King James, I have appointed you and placed you and purposely planted you. Sinadya kung dyan kayo ilagay. Pwede namang wala kayo dito sa church ng Pasay. Pwede namang sa ibang church kayo, pero ba't nandito kayo? Nilagay kayo ng Panginoon dito. He purposely planted you here. May dahilan siya kung bakit. Ulitin, gusto kong, this is a discipleship, mapatid, at class, preaching, mapatid. But let me tell you this na, hindi pare-parehas ang pagpapatakbo ng isang manggagawa sa mga iglesia. Meron pong pagkakaiba-iba. Kasi bakit may pagkakaiba kami ng personalidad? Amen. Hindi dahil anak tayo ni Pastor Rompad, lahat ng mga kapamaraan ni Pastor Rompad, yun din ginagawa ko. No, meron po akong mga iba nang natutunan na hindi naman bumabali sa principal doctrine at major doctrines natin. Amen. This is how my personality, mapatid. This is how I run, by the grace of God, this fellowship that the Lord has entrusted me with. Amen. So, hindi dahilan sa ganito tayo at dapat ganito rin ibang church. No, hindi pwede yun. Iba yung pagpapalaki naman doon sa ibang pastor doon, iba yung pastor niya, iba yung kinalakihan niya, iba yung iba yung experiences niya, iba yung shape niya sa shape ko. Paano kami magiging parehas? At posibleng bata pa yung iba. Amen? So, medyo press pa yung isip sa mga technologies and everything, mapatid. Amen? Sa iba't ibang mga. Pero iba naman tayo dito. Iba naman yung, dahil medyo, po tayo, mapatid, yung mga basic lang yung alam natin. But the Lord, amen, the Bible tells us, the Lord has chosen, has given you pastors according to His heart, which will teach you, amen, all things. Binigay ng Panginoon sa inyo. The Lord has placed pastors over you. The Lord has placed, amen, a pastor in this church, na alam ng Diyos yun ang meat para dito sa church na ito. Amen. Kaya yung mga kapatid ang inilalagay ng Panginoon ang nagdadala sa atin sa church na ito. So it's up to us, mga kapatid, kung gusto natin magpatuloy. Bagmat meron pong mga bagay, mga kaganapan, mga kapatid. But again, tuloy kong basahin to. The Lord said, I have appointed you and placed and purposely planted you so that you would go, may purpose, and bear fruit. Dapat kayong, ang sabi ng King James, that you should go and bring forth fruits. Magbunga kayo. Anong, may bunga ka na ba? Sa Panginoon? Yan ang tawag ng Diyos sa atin. Magbunga tayo. Kaya nga, ini-encourage namin kayo, magdala kayo ng visitor. Magdala kayo ng best friend nyo, ng kaibigan nyo, ng na dalhin nyo sa church. Malay nyo, kausapin sila ng Panginoon. Hindi naman tayo nagko-convert eh. Ang Panginoon ang nagko-convert. Hindi naman si pastor nagko-convert. Ang Panginoon ang nangungusap doon sa tao. Hindi ko naman alam kung ano galing nyo, kung ano mang itsura, ano mang nangyari sa buhay nyo. Pero alam nyo ng Panginoon. Praise the Lord. So, siya ang nagbibigay sa atin ng mga messages at nagugulat lang po tayo, mapatid. Yung tao ay kinausap niya at biglang meron pong desisyong ginawa. You must bear fruit and keep on bearing. Tuloy-tuloy na magbunga pa. Mamunga pa ng mamunga. At, the Bible said, your fruit will remain. And that your fruit should remain. Sabi na Amplified, that your fruit will remain and be lasting. Tumagal, manatili. Amen. At talaga tumagal po siya. So that whatsoever you ask of the Father in my name, the Lord said, mapatid, He may give it to you. Ano man ang hingin nyo, pagkakalob ng Panginoon. Let's all stand, mapatid.
Let's all stand. I know, mapatid, our time, mapatid, has gone through, mapatid, but, amen. This is, ito po, mapatid, ang subject nito, hindi basta pwedeng, parang hindi meet, just preach on this, mapatid, without even explaining. So, para ako nag-preach ngayon, nagturo at nangaral. And I pray, amen, na tayo po ay, o atin pong nakita yung pangailangan natin. You are not just a member. You must be a disciple of Christ. Kamusta ang prayer life natin? Pakikipag-usap yun sa Panginoon. Kamusta yung prayer life mo? Nakakausap mo bang Panginoon araw-araw? Marunong ka na ba mag-pray? Have you experienced praying in the Spirit kahit mag-isa ka lang sa bahay? Ano ibig sabihin nun? Nagpe-pray in tongues ka? Praying in tongues. Praying in the Spirit. Nangungusap mo sa in other tongues, in other languages. Have you experienced that? Hindi lang dito sa church pwede. Kahit sa bahay mo, pwede mangyari yun. And that is the highest form, I could say, of prayer. Kasi bakit? Amen. Hindi na yun, mapatid. It is the Spirit praying through you. Yung Espiritu na ang nagpe-pray sa magitan ng bibig mo. Praise the Lord. Napakaraming subjects dito po sa discipleship na gusto ko pong i-share, mapatid. Kaya lang wala tayong enough na time. Siguro tutuloy-tuloy po natin ito sa mga susunod pong Sunday. But how about your prayer life? How about your worship? Thank God we have established a culture of worship. Amen. Dito sa church na ito. And we thank God upon knowing again, or at mapatid na nakalipas na APYC, na ang worship, pinala sa atin, di ba? Ang worship is foreign sa mundo. Tagalog. Ang worship, o ang music, should I say, ay foreign sa mundo. Bakit? Wala pang mundo, meron ng music. Hindi sa mundo galing ang music. Sa langit may music na, wala pang mundo. At ginawa ng Diyos ang music for a single purpose. Ano lang ang gamit, ano ang purpose, ano ang layunin ng music? To worship Him. Sambahin siya. Ng mga anghel, sa langit pa lang, wala pa sa mundo. Amen. Kaya, kapatid, dahil alam ni Lucifer na archangel sa langit, worship leader sa langit, alam niya ang power ng music nung siya po'y bumagsak sa lupa at naging demonyo, naging si Satanas na dinala niya yung kapangyarihan ng music. Kaya binago niya ang music ng mundo. Ang daming mga iba't ibang music sa mundo naririnig natin ngayon kung ano-anong mga mensaheng malalaswa, kung anong mensahe mapatid na sinasabi, suicide, mag-suicide ka. Tama na yan. Yun ang ini-insert ng demonyo. Kasi alam ng demonyo, alam ni Lucifer ang kapangyarihan ng music. Kaya nga ang dapat nating another way, another lesson na dapat nating matutunan ngayon, mapatid, is, praise the Lord, you must know who to worship. Dapat alam mo kung sino lang ang dapat mong sambahin. And that is none other than the Lord God, Jesus Christ Himself. And in everything there is a season and a time to every purpose under heaven. Now, mapatid, as our musicians, mapatid, are preparing. Again, nabanggit nga kanina, mapatid, ang battlefield nasa isip. Ang labanan nasa isip. Nasa isip mo. O nasa setting tayo ngayon. Altar call na ngayon. Mag-pray na. Ba't ganun pa sila? Ba't ganun? Yung isip mo, nakipagtalo sa'yo. Na imbis na mag-worship ka na, yung mata mo, ang dami pang gugulo pa nito mga to. Yung labanan nasa isip. Praise the Lord. Tapos dahil yung oras ngayon, mapatid, ay lagpas ng alas 12, gutom na ako. Yung tiyan mo naman, nagre-reklamo na. Yung isip mo, sana matapos na. So, hindi ka na makapag-worship sa Panginoon, hindi ka na makapanalangin ng maayos. Tapos, sinasabi ng isip mo, may pupuntahan ka pa eh. Meron pang schedule, di ba? Ano
na nilalagay mo sa time frame mo ang Diyos? Lord, dapat ganti ko lang ha, kasi oras na ito, alis ako eh. Dapat hanggang dito ka lang kikilos. O hindi, ikaw ba ang Diyos? Magpasakop tayo sa Panginoon. Hallelujah. Sa awit natin sa Panginoon, tayo po'y maging banal na tahanan na atin pong Panginoon. Hallelujah. Let's desire it to come. Kapatid, at tayo po'y maging disipulo ng Panginoon towards achieving that end. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Everyone, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikaat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, lukluk ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at one more time before we pray, mabatid. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, lukluk ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, lukluk ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Mga disipulo ng Panginoon, natutunan po natin, narinig po natin ngayon, hindi kinakailangan maging perpekto ang paligid mo upang magawa mo ang nararapat na pagsambat, pagpupurit, pananalangin sa Panginoon. Kahit wala ngang musika, kahit wala ngang tugtugan, ang puso mo kung nakakondisyon na manalangin sa Panginoon, sumamba sa Panginoon, gagawin mo yan mula sa iyong puso, mula sa iyong isipan. Halal, mananalangin ka, sasamba sa Panginoon. Halal, kahit walang nagbaback up, kapatid na musik.
Let's worship the Lord and praise.